Magandang araw mga ka-Frenny! For today's video nga ay ayan, meron na naman kaming another sundo serye. Ang gabi na naman kasi ang asawa ko mga ka-Frenny, kaya ayan, dating gawin na naman kami. Alas 7 nga ng umaga mga ka-Frenny, umaalis na kami sa bahay ng aking taliso. Saktong 7:30 kasi bumababa ng shuttle itong asawa ko. At kapag hindi nga namin inagahan ang pagpunta doon ay paniguradong hindi namin siya maaabutan. Eto kasing aking anak ay ang dami munang pagdadaanan bago pa kami makarating sa aming paroroonan. Dahil sa tuwing naglalakad nga kami para sunduin ang aking asawa ay ang daming sinasabitan nitong aking anak. Sa oras nga na yun mga ka-friend ay hindi na kami umabot sa kalsada. Dito pa nga lang sa eskinita ay nakasalubong na namin ang aking asawa. At nung makita nga ni Talisod ang kanyang papay ayan, pandisdis na ng takbo para sumalubong sa kanyang ama. Napaka-sweet talaga nitong aking mag-ama, nakakatuwa tingnan, charis. Dediretso nga pala kami sa talipapa ngayon mga ka-friend dahil kami nga ay bibili ng aming pang-ulam ngayong araw. Pag kami nga pala ay bumibili ng aming pang-ulam mga ka-friend ay simula umaga hanggang gabi na. At kung minsan nga mga ka-friend ay inaabot pa ng kinabukasan. Tamang init-init nga lang mga ka-friend at nakaka-survive din naman kami. Bibili nga pala kami ngayon ng talong mga ka-friend para may pambaon ng asawa ko mamayang gabi at syempre favorite na ulam ito ni Talilin. Tipid kasi kami mga ka-friend kapag hindi na nabili ng ulam ang asawa ko sa labas, nagluluto na lang kami sa bahay. Pero kung minsan naman mga ka-friend kapag walang maayos-ayos na ulam sa bahay ay ayan, napapabili na nga lang sa labas itong aking asawa. Habang kami nga pala ay namimili nitong gulay ang anak ko ay kung ano-ano ang dinudot-dot, pati ngayong manok na itinitinda dito ay dinudot-dot na din. Bumili nga din pala kami ng 4 na piraso ng isda mga ka-Frenny at saka isang piling ng saging. Eto nga aking anak mga ka-Frenny ay ayaw pang umuwi kaya sabi ko sa asawa ko ay umuna na siya kaya ayaw nagkanda habol-habol na sa kanyang ama. At syempre mga ka-Frenny hindi tayo pahuhuli, sabi ko nga sa asawa ko ay videohan niya kami ni Talin habang kami ay naglalakad dalawa. For the exposure din yan mga ka-Frenny, dagdag content din, charis. At syempre hindi rin pahuhuli itong aking mag-ama kaya ayan binidyohan ko din silang dalawa. Nung makarating nga kami sa bahay mga ka-Frenny ayan nagagayak naman ako nitong aming pang-ulam ngayong umagahan. Magbubulang lang pala ako ng gulay mga ka-Frenny at syempre yung pritong isda. Nagsimula na pala ako magpainit ng tubig mga ka-Frenny at inilagay ko na ang luya at saka ang sibuyas. Gusto nga sanang mag-nail cutter ng aking asawa mga ka-Frenny pero hindi nga patatalo itong aking anak, mas gusto siyang mas mauna. Kaya ang ending nga mga ka-Frenny hindi na lang nag-nail cutter itong aking asawa. At nung kumulo na nga ang tubig mga ka-Frenny, inilagay ko na itong mga gulay na binili namin. Nilagyan ko na nga din pala ng mga pampalasan mga ka-Frenny at hinayaan ko na lang maluto ang gulay. At habang inaantay ko nga maluto itong aking gulay mga ka-Frenny, binalikan ko muna itong aking mag-ama. Natapos na pala ako sa pagluluto ng mga gulay mga ka-Frenny, kaya ayan dito naman tayo sa isda. Ganun na lang talaga ang ginagawa ko mga ka-Frenny habang ako'y nagluluto, ipabalik-balik ako din sa dalawa. Kaya nga minsan mga ka-Frenny sumasakit na itong aking tuhod, kakalakad nang wala namang nagagawa. Nagre-reklamo nga itong aking asawa dahil hindi pa ata siya nakapag-nail cutter. Eto kasing aking anak mga ka-Frenny ay hindi maaring hindi siya makialam sa tuwing may ginagawa kami ng kanyang ama. Sadyang ganun talaga siguro ang mga bata mga ka-Frenny, laging curious sa lahat ng bagay. At andito na naman nga ako mga ka-Frenny, babalikan ko na naman itong aking piniprito. At sa wakas din mga ka-Frenny, natapos din ako din sa aking gawain at nakatulog na nga itong aking mag-ama. O siya hanggang dito na lang. Bye!